gumagawa ng paraan ang China para magkagera. Yan ang kinababahala ngayon ng Quad, ang Amerika, United Kingdom, Japan at India. Sa pag-aaral kasi ng 4 na bansa, totoo na gumagawa raw ng paraan ang China para magkagera sa South at East China Sea. Para daw may dahilan ang China na sakupin ito. Kilala nga ang West Philippine Sea na mayaman sa oil at natural gas reserve. Sa ngayon, may oil exploration nga ang Pilipinas at US. Handa raw pigilan ng Quad ang tangkang panggugulo ng China sa Pilipinas. Importante daw kasi ang Pilipinas at Japan sa US. Kaya gagawin daw ng Amerika ang lahat ng paraan maprotektahan lang tayo. Ika yan ni US Secretary of State Marco Rubio sa Quad meeting na ginaganap ngayon. Very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States. And together we have a lot of shared priorities, a lot of things we care about in the world. I think there are many global problems, but also problems that we face in our respective countries that can be solved by us cooperating together. Dagdag pa ni Secretary Rubio, dapat bigyang pansin at hindi baliwalain ang agresibo at iligal na paglabag ng China sa United Nations. Tila nagbababala na talaga ang US na kung magsisimula man ang China ng manakop, sisiguraduhin ng Amerika na nakabantay sila dyan. Iniisa-isa nga rin ng Quad ang mapanghamong kilos na pwede daw magresulta sa gera. Una na dyan, ang pagpigil sa mga barkong nagsasagawa lang ng freedom of navigation. In short, yung pangaharang ng China. Pangalawa, ang delikadong pagmaniobra sa himpapawid na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Panghuli ang water cannon na pag napasobra raw, maaaring magresulta sa gantihan. At dyan magsisimula ang digmaan. This is a very important Quad meeting, as always, and unfortunately we meet against the backdrop of conflict and of escalating competition. So it has never been more important for us to harness our collective strength for peace, for stability, for prosperity in the Indo-Pacific and for all our peoples. Ito siguro ang tinutukoy ng Quad. May aircraft carrier ang US Navy sa West Philippine Sea ngayon at may destroyer Navy ang Japan sa Manila Bay ngayon din. Kinundi na nga rin ng Japan ambassador ang nangyayaring pambobomba noong nakaraang linggo sa BIPAR. Any unilateral attempts to change the status quo by force, as well as any actions that increase tensions in the South China Sea. We are concerned about the repeated harassment and actions involving the use of water cannons. We would like to stress the importance of respecting the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Wala tayong nababalita ang Chinese Maritime Militia na nakatambay. Wala ring Chinese Coast Guard. Alam nyo na, nandyan kasi ang George Washington. Kayo, pabor ba kayo sa pananatili ng Japan at US warships sa ating karagatan? Komento sa baba ang iyong salopin.